Nagsusumamo paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaiikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tayo magsitayo mga kapatid. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O loobin mo, Lord, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Hallelujah. Let's all bow our heads as we pray to our Lord Jesus Christ, who is in our presence right now, mga kapatid. Amen. Hallelujah. We believe that our God is here with us in this simple gathering of the saints. He is with us, mga kapatid. Sinabi ng Bible, 2 or 3 are gathered under His name, and He is in our midst, mga kapatid. So I believe that our God is here with us. Amen, hallelujah. Despite ng ating kondisyon, maaaring nanggaling tayo sa maraming iba't ibang lugar, maaaring nanggaling tayo sa trabaho, nanggaling tayo sa eskwelahan. Maybe nanggaling tayo sa isang sitwasyon na hindi maayos. But today we are gathered under one faith, under one God. And that's why we are worshiping our Lord right now. O Lord God, help us, Lord. Patawarin niyo, Lord, ng bawat isa. Kung meron kaming pagkakamali, Lord, sa aming mga sarili, Lord, na hindi nais ng inyong kalooban, Lord. Maaring kami ay mahihina pa lamang. Kami ay nasa laman na nagkakasakit, nangihina, natitempa rin ng kaaway. But Lord God, you are here with us. And you can change our lives this very moment. O Lord God, kayo, Lord, ang manguna sa gawain na ito, Lord. Let this service, this prayer meeting, be a special day. Hindi dahil kami ay nag-effort ng oras at lakas namin, kundi dahil, Lord, you are in our presence. You are in our midst, Lord God. That's what made this service special. That's what made this service different sa iba na maaaring meron ding mga gawain. But we believe, Lord,
that you are here with us. O Lord God, kayo po mag-bless sa mga papunta pa lamang. Kayong mag-ingat sa bawat isa. Even sa mga nasa Zoom meeting, Lord. Let your word be heard. Let your word flow in our lives, Lord God. Kayo ang marinig, Lord, sa bawat salita. Kayo, Lord, ang marinig at makita sa bawat testimonies. Even praise and worship, Lord God, we are giving worship sa isang Diyos na napakadakila, na pinili kami before the foundation of the world. And right now, Lord God, even though we are not worthy ourselves, but you made us worthy. O Lord God, you deserve all the glory, Lord. You deserve all the praises, all the worship, this service, Lord. O Lord God, tulungan niyo lamang kami, Lord. Maaaring kami ay nasa hindi pa maayos na kalagayan, Lord God, but in your midst, in your own eternal hands, Lord God, everything is possible, Lord. Kung meron kaming panalangin, Lord God, we can claim it tonight. We can claim it today, at this very moment. Kung meron kaming expectations, Lord God, nawa ay malaki ang expectation namin sa inyo, Lord. Dahil kayo lamang, Lord, ang may kayang sumagot ng aming mga expectations. We can't rely sa strength ng tao. We can't rely sa kaalaman ng tao. But we can always rely sa inyong kadakilaan. O Lord God, help us. Purify our minds and our hearts. Kayo ang makita, Lord, sa gawain na ito. Kayo ang maitaas lamang, Lord. Kayo ang mapagsilbihan sa gabing ito, Lord God. And help each and every one. Reveal to us, Lord, your word, your eternal word. Reveal to us your message. Hanggang sa mahulog ito sa puso namin at lumabas ito sa mga buhay namin. And we claim all the victory. We claim to overcome sin. We claim to overcome ourselves at this very moment. Kung kami ay may kahinaan, Lord God, give us the strength. Give us a pure heart, Lord God. Give us a right mind. Give us peace, Lord. Give us provisions. Give us mercy, Lord God. As your grace is still present, Lord God. And as we worship you, Lord, and as we lift your mighty name, Lord Jesus Christ, can we all say, Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. It's good to be in the house of the Lord, mga kapatid. And I hope sa mga nasa Zoom meeting din as well, and I-encourage namin na makapag-open tayo ng ating mga cameras para ma-feel natin ang presence ng bawat isa. Oh, it's good to praise and worship our Lord God, mga kapatid, dahil hindi tao ang ating pinagsisilbihan, hindi tao ang ating sinasamba, mga kapatid, kundi ating Diyos lamang na nandito ngayon sa ating presensya, mga kapatid. And tulad ng awitin, He can fill us with His love, mga kapatid. Maaring tayo ay may kakulangan sa ating mga sarili, but God can always fill us with His love. Oh, let's praise Him. Let me walk, blessed Lord, in the way Thou hast gone, leading straight to the land above, giving cheer everywhere to the sad and alone. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love.
heavenly dove. Oh, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Keep me close to the side of my Savior and guide. Let me never in darkness roam. Keep my path free from wrath and my soul satisfied. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. As I walk with a heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. And I'll travel no more, but abide in my home above. Let me sing, blessed King, all the way to the shore. Fill my way every day with love. Oh, fill my way every day with love. As I walk with a heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Oh, fill my way, Lord. Fill my way every day with love. As I walk with a heavenly dove, oh, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Oh, let's sing it again. Oh, fill my way, Lord. Fill my way every day with love. As I walk with a heavenly dove, oh, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Amen. Hallelujah. Oh, it's good to praise our God who is here right now, mga kapatid. Oh, let's continue to worship Him. If you feel, mga kapatid, that you don't have the heart of our worshiper, God can change your heart right now. If you feel that you have condition in your heart, alam nyo sa mga puso nyo na hindi kayo maayos sa harap ng ating Panginoon, God can change that. He can change you right now, mga kapatid. If you have prayers in your hearts, He can answer the prayers. Oh, let's worship Him, mga kapatid. Let's worship our God right now. Ibigay natin lahat sa ating Diyos, mga kapatid. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth,
that will bless your heart. I'll bring you more than a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you.
It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Amen. Hallelujah. If you feel that your heart is not of a worshiping heart, mga kapatid, our God is here right now to return us to who we are. Oh, I want to worship Him pa. Oh, I worship you, Lord. I worship no man in this world but only our God. And if you believe that our God is here right now, you can worship Him. Even sa mga nasa Zoom ngayon, you can worship our Lord. You can worship Him everywhere. Hindi mo kailangang pumunta sa isang sagradong lugar dahil ang ating Diyos ay nasa atin na mismo. We just need to have a heart of a worshiper. A pure heart na kayang tumanggap sa ating Diyos. Because He chose us before the foundation of the world, mga kapatid. He deserves to be worshipped, mga kapatid. Oh, He deserves all the glory. Oh, let's worship Him. Worship You, Almighty God. There is none like You. I worship You, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give You praise, for You are my righteousness. Oh, church, let's worship Him. I worship You, Almighty God. There is none like You. I worship You, Almighty God. There is none like You. Oh, I worship You, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give You praise, for You are my righteousness. I worship You, Almighty God. There is none like You. I worship You. If you can feel His presence right now, our God is here. And you can worship Him. You can offer Him your prayers. You can offer Him your problems. Because our God is here right now.
Oh, there is none like you, Lord. Oh, your Prince of Peace is here, mga kapatid. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Let's sing it again one more time. I worship you, Lord. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, let's give Him all the praise and glory. Oh, palakpakan natin ang ating Diyos who is with us right now, mga kapatid. Amen, hallelujah. Oh, it's good to praise Him, mga kapatid. Makaupo na po ang bawat isa. Amen, hallelujah. Good evening na sa ating lahat. Ngayon po ay dadako na tayo sa pagbibigay ng testimony. Panginoon, hallelujah. Thank you, Lord. At malaya tayo makaupo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. So, binabati ko ang bawat isa ng isang mapagpalang gabi sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. At salamat kay Pastor June sapagkat ako po ay tinuring nyo na kapamilya sa dakong ito. Amen. At actually, mas komportable ako na tawagin yung kabahagi. Para kasi pagbisita kasi parang mayroon lang akong lugar parang mayroong limited space, bahagi. Pero nararamdaman ko sa dakong ito na malaya ako, umakyat, pumasok. So, tinuruan ko na rin kayong pamilya sa dakong ito. Salamat sa Panginoon. Amen. At gusto ko rin batiin yung celebrant, Sister Maymay. At sa inyo lahat, yung mga nag-celebrate nung nakaraan, wala si Mami Nit. Ay, hello Mami Nit. At kay Engineer Aaron. Tama ba? Kay brother. At yung hindi ko pa man nabanggit ay, yun, happy birthday. At sa mga mag-celebrate pa ngayong November, habol, kung wala man ako dito, at least nabigay ko na yung advance greeting ko sa inyo. Happy birthday. Amen. Thank you, Lord. At mga kapatid, sa gabing ito, ako ay mangusap ng isang maikling pangangaral. At alam nyo mga kapatid, alam ko na ipangaral na ito o nadaanan na ng ating pastor, pero ako niniwala kapag kumilos ang Diyos, yung kanyang anointing, ang salita ng Diyos ay wala itong expiration, mga kapatid. Amen? Kaya samahan nyo ako, pag-pray nyo ako mga kapatid. Sabi ko kay Pastor June, Pastor June, nakaramdam ako ng kaba. Sabi niya, I will pray for you, brother. So sa gabi ito mga kapatid,
Sabi dito sa Genesis, kahit nakaupo kayo mga kapatid, alam ko na sa atin ng Diyos. Sabi doon sa Genesis, "And the Lord God said, it is not good that the man should be alone." Amen? So, kung makikita natin mga kapatid, napaka-simple lang nung scripture na to, pero pag kumilos yung anointing at makita natin yung ating sarili, sapagkat sa kabila, mga kapatid, sa kabila ng kalagayan ni Adan, na siya ay amateur God doon sa Garden of Eden, pero nakita pa rin ng Diyos na si Adan ay mayroong kalungkutan. Amen? So, nung makita ng Diyos na yung kanyang anak ay nandoon sa ganong kalagayan, in-express niya yung kanyang pag-ibig. Gusto niyang i-illustrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig. At kaya sa gabing ito, ang pamagat ay When Love is Projected. Sana mga kapatid ay maintindihan natin to, yung mga testimony ninyo, nakita ko, ang bottom line noon kasi when love is projected, nararamdaman natin yung presensya, pagkilos ng ating Panginoon. Amen? So, mga kapatid, nung inisip ng Diyos na i-express yung kanyang pag-ibig, alam ng Diyos na sa kabila ng kanyang pag-ibig ay magkakaroon ng mga circumstances. But pinili ng Diyos na i-express yung kanyang buong pag-ibig sapagkat God is love. Amen? So, nanaig yung attribute ng Diyos kasi alam ng Diyos na kapag binigyan niya ng helpmate, itong si Adam ay magiging, ito yung sanhi, ito yung magiging kasangkapan ng kanyang pagkahulog ng tao. Amen? But sa ganong kalagayan, mas minabuti ng Diyos na ma-illustrate, ma-demonstrate yung kanyang pag-ibig hanggang umabot sa ating panahon. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, maraming hindi nakakaunawa. Pero sa lahat ng umiibig sa Diyos, sabi ni Apostol Pablo, all things work together for good. Next. Hallelujah! At lahat ng bagay, sabi ni Apostol Pablo, ito mga bagay na to ay nagkalakip-lakip. Sa lahat ng umiibig sa Diyos, walang ginawa ang Diyos na masama. Sa lahat ng umiibig sa Diyos. Meron bang umiibig sa Diyos sa gabing ito? Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. So, ito yung pagkakaiba mga kapatid, nung mga walang kapahayagan, sapagkat yung may walang mga kapahayagan, yung hindi pa sila message believer, palagi sila may doubt sa Panginoon. Amen? Pero yung mga message believer, yung mga genuine bride, yung totoong mananampalataya, lahat, kahit magkaroon tayo ng rise and fall, magkaroon tayo ng mga trials, kahit anuman bigat ito mga kapatid, walang lalabas sa bibig natin kundi purihin ng Diyos. Amen? Kaya nakita ko mula sa patotoo ni Sister Mrs. Hilo, hindi ko alam yung Sister Beth, Sister Dory, Brother Chris, Brother Sunny. So, sa katapusan lang ng patotoo, wala sila, yung pinaka-end ng kanilang word, purihin ng Diyos. Amen? Sapagkat mayroon tayong kakaibang perspective sa pagdating sa kapahayagan. Amen? So, sabi doon, lahat ng tinawag ng Diyos sa isang purpose, hallelujah, ay maunawaan natin kung paano kumilos, paano nagplano ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, nasa background pa lang ako. Hallelujah. Kaya sinabi ng propeta, next, sino nasa operate? Pag naganoon ako, sister, tingnan mo na lang. Kaya sabi ng propeta, ang kaisipan ng tao, tayo yon, maging message believer o hindi pa man, o mga unbeliever, yung ating kakayahang mag-isip, hallelujah, ay mayroon itong limitasyon. Mayroon boundaries, tama po ba? So, mayroon lang tayong certain level na maintindihan natin yung mga plano ng Diyos. But ang Diyos na nag-isip, nagplano at tumawag,
amen, ay ang kanyang kaisipan ay infinite. At yung pagiging infinite na yon ay walang sablay yon, Pastor. Walang sablay ang plano ng Diyos sapagkat ang sabi ng propeta, ang Diyos ay infinite. Lahat ng inisip niya mula sa simula, sa panahon ng Garden of Eden, hanggang sa ating panahon, amen, ay walang sablay ang Diyos. Hallelujah. Mayroon mga bagay, wake-up call, ginigising tayo ng Diyos. Amen? But all things works together for good. Ito ay para sa kanyang mga anak. Hallelujah. Amen? At ang sabi diyan, alam ng Diyos mula sa simula hanggang sa katapusan. Kaya hindi tayo pwede mag-question sa Diyos. Amen? Kundi ating tingnan yung kapahayagan, ano ba yung objective, ano ba yung purpose ng ating Panginoon. Amen? Sabi ng propeta, ang Diyos ay omniscient, infinite. Ang Diyos ay omnipotent, almighty, at ang Diyos ay omnipresent. Kahit saang bahagi, kahit saang dako, mga kapatid, kahit sa loob ng kwarto, sabi nga, pwede mo i-claim yung healing sa Panginoon. Kasi God is omnipresent. Amen? Hindi batayan na dito lang, kundi kahit sa bahay nyo, kahit sa trabaho, nandun ang Diyos. But mas maganda kapag Wednesday at Sunday, nandito tayo sa dakong ito, mga kapatid. Hallelujah. Amen? Thank you, Lord. Kaya, dito ako iikot, mga kapatid, sa sinabi ng propeta sa message 1958, next sister, sabi doon ng propeta, mayroon yung question mark, mga kapatid, sapagkat dito ako iikot, sabi ng propeta, when love is projected. Gumamit ang propeta ng salitang when, ibig sabihin, ito ay mayroong talagang exact na panahon kung kailan in-express, in-illustrate ng Diyos ang kanyang totoong pag-ibig. Amen? Hindi pa man ngayon, Pastor Valentine, pero advance na yata ako. Advance na, di ba? Now, when love is projected, mayroon talagang tamang panahon. Amen? And it comes to its end. So, nung ang Diyos umibig, hindi tayo iniwan, mga kapatid. Can you say amen? Hindi tayo iniwan ng Diyos, kundi ang sabi doon, nung i-express yung pag-ibig ng Diyos, mula sa simula, alam niya yung dulo. Amen? Hindi, kung tayo man nang lalamig, pero ang Diyos hindi pwede manglamig. Amen? Hallelujah. Babalikan na lang natin din. Sovereign grace produces what love projected. So lahat yun, may question mark. Mamaya ko na lang babalikan. Amen? So doon ako iikot, mga kapatid. Kaya sa pasimula, bago yung projection ng pag-ibig ng Diyos, ay sabi ng propeta, nagsimula ito doon sa kanyang perfect will. Amen? So, bago in-express yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kay Adam, amen, ay perfect will na pala ito. Nalalangin ang tao mula doon sa alikabok. At ang sabi ng Diyos, sa bawat isang araw, katumbas ito ng 1,000 years sa lupa. Isang araw sa Diyos, 1,000 years sa lupa. Can you say amen? Ganon ang mathematical revelation o perspective sa message, sabi ng propeta. Ibig sabihin, kung nilalang si Adam, 6,000 years na bago siya nilikha. At ang Diyos, kung nasaan yung pinakamaruming bagay, kasi kung 6,000 years na, pastor, marami ng contaminated na mahari yung lupa, marami ng tain ng elepante, tain ng hayop doon, pero doon kinuha yung materials upang likhain ang tao, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Amen? Kahit anong pinagdaanan mo, kahit anong klase ka, ang importante, anong meron ka, anong pinagdaanan mo sa buhay. Iba-iba yung history natin, mga kapatid. Kung tayo ngayon ay, sabihin natin sa loob ng church na to ay 60, mayroon tayong 60 na iba't ibang experiences o
yung dealing sa atin ng Panginoon. Wala tayong parehas na karanasan. Amen? At ang ibig sabihin ng Diyos, mga kapatid, tinitingnan ng Panginoon yung binhi na investment niya sa atin. Gaano man tayo sa mundong ito lumakad na wala sa kagustuhan ng Diyos, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, when love is projected, kahit nasaan ka man, nasa abroad ka man, tatawagin ng Diyos kasi bahagi ka ng kanyang pag-ibig. Amen? Thank you, Lord. Now, nang nilikha, next, nung nilikha itong si Adam, amen, si Adam and Eve doon sa paraiso, mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi sila ginawang robot, kundi binigyan sila ng pre-moral agency. Binigyan sila ng pagkakataon mamili ng tama at mali. Amen? Ganon din naman ang nobya ni Kristo sa panahong ito. Amen? Meron tayong pre-moral agency. Tama? Kaya natutuwa nga ako sa testimony ni Ninang Dory. But yun kasi, yung ganong patotoo ni Sister Dory, ni Ninang Dory. Kasi yung puso niya nasa tama ng alignment. Ganon din tayo, mga kapatid. Kapag inalign tayo ng Diyos sa tamang, kasi, di ba, yung message na kinakain natin, walang iba yun si Kristo eh. At walang tao na pwedeng ayusin yung buhay mo, ayusin yung buhay ko, maliban na kainin mo yung pure word. Yung salita na pinapangaral sa likod ng pulpito. Kaya sabi nga ng angel, eat the book. Diba? Si Kristo yun eh. Kaya kapag, mga kapatid, sa pangaral ng ating pastor, nakikita ko, yung pure word na yon, yun ang magbabago sa buhay natin. At ating puso ay ia-align sa salita ng Diyos. Amen? At kaya mayroong nagpatotoo na nakita ko, sabi niya, every time, kahit anong problema niya, kapag binanggit niya yung word na yon, ay nagkakaroon ng word into existence. Nagkakaroon ng katuparan at kumikilos ang Diyos. Bakit? God is in His Word. God is in His Word. Nandun sa Kanyang salita. Amen? Kaya nga, pag lumalim tayo ng lumalim, mga kapatid, yung third pole na yon, alam mo, pinangaral na ng ating pastor, ay makikita nyo na mayroon pala tayong power. Amen? Hallelujah. Ba't hindi yun ang subject ko sa gabing ito? Amen? At binigyan si Adam at si Eve ng pre-moral agency. Amen? At alam ng Diyos na magkakasala si Eva at si Adan. Ngunit kung magkasala si Eva at si Adan, sabi ng propeta, ito yung at sa kabila ng kanyang expression o sa kabila ng pagkahulog ng tao, ay may maganda itong resulta, mga kapatid. Sapagkat may express yung pag-ibig ng Diyos. May express yung attributes ng Diyos. Kung hindi mahuhulog sa pagkakasala si Eva at si Adan, hindi may express na mayroon tayong Redeemer. Hindi may express na mayroon tayong great physician. Can you say amen? Nung magkasala si Eva at si Adan, nahulog sa pagkakasala, maraming negosyo lumitaw. Bakit may negosyo? Maraming hospital. Tama? Kasi maraming tao nagkakasakit. Tama? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya yung great physician, amen, at nararamdaman natin na ang Diyos kumikilos, can you say amen? Kumikilos siya kasi siya pa rin yung great healer, hallelujah, mula noon hanggang ngayon. Amen? Kung hindi nagkasala si Eva at si Adan, hindi ma-express ng Diyos yung kanyang attributes. At tayo ay isa sa kaisipan ng Diyos at tayo ay isa sa kanyang attributes. Amen? Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. At si Adam, hindi siya nagkasala. Sabi ng propeta, si Adam, kailanman hindi siya nagkasala. Hallelujah! Ngunit si Adam, sabi ng quotation, in-express niya sapagkat si Adam ay tipo ng ating Panginoon. Amen? Kung paano ang Panginoon
in-express niya yung pag-ibig doon sa krus ng Kalbaryo, itong si Adan bilang tipo ng ating Panginoon, una niyang in-express yung kanyang pag-ibig sa kanyang asawa. Hello? Hindi siya nagkasala, pero sabi ng propeta, kailangan niyang yakapin kung ano yung nagawa ni Eve na pagkakasala sapagkat ayaw niya na mapahamak si Eva. Si Eve, amen? Ganon din sa ating panahon, mga kapatid. May isang dakilang second Adam na niyakap yung kahinaan ko, niyakap yung kahinaan nyo. Tama? Hallelujah! Ganon ang pag-ibig ng Diyos when love is projected. Mayroon talagang mga tao na inihanda sa bawat pagkakataon. Amen? At pasalamatan nyo yung mga tao na yon na ginamit sa inyo. Nung in-express ng Diyos ang pag-ibig, may mga tao talagang nakahanda. Sila yung ginamit ng Diyos para tayo makakonekta sa Kanyang salita. Amen? Hallelujah. Now, ito na po tayo. When love is projected, kailan ba talaga unang in-express ng Diyos ang pag-ibig niya sa ating lahat? Diba? Question mark. Pero sabi ng Revelation, bago pa nagkaroon ng molecules o ano pa mang bagay, in-express na ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Wala pa anumang bagay, wala pa tayo, pero ang Diyos in-express na, namatay na, nagkaroon na ng sakripisyo, ang kordero ng Diyos, namatay na before the foundation of the world. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Yung pag-ibig ng Diyos, alam niya yung bilang ng hintil. Kaya yung namatay yung kordero, wala nang pwedeng idagdag, wala na pwedeng bawasin doon. Hallelujah! At kasama tayong lahat doon. Amen? Hallelujah! Maging yung mga anak natin na hindi pa natin kasama sa pagpupuri sa Diyos, hallelujah! Claim the promise na sila ay kasama doon. Amen? Kaya nung in-express ng Diyos yung kanyang pag-ibig, dumating sa appointed time, sabi ni Pablo, kung walang pagbuhos ng dugo. Kailangan ng Diyos na Espiritu magkatawang tao at ibuhos ang dugo dahil sa pag-ibig sa ating lahat. Amen? Tama? At magkaroon tayo ng remission sa ating mga kasalanan. Amen? Without shedding of blood, there is no remission. I-remit natin. Amen? Lahat tayo mahina. Lahat tayo nagko-commit ng mistake. Walang sino mang tao dito na-skip na yung mga bagay nito. Sabi ng propeta, as long as nandito tayo sa state in nature, we commit mistake. Hallelujah! Hindi tinitingnan ng Diyos kung ilang beses na nag-commit ng mistake, but ang tinitingnan ng Diyos kung paano mo ito madalas nire-remit sa Panginoon. Amen! At kapag niremit mo sa Panginoon, wala kang guilt. Amen! So hindi tinitingnan ng Diyos kung, Sister Dory, Ninang Dory, huwag kang magigilt doon. Hindi tinitingnan ng Diyos yun. Ang tinignan ng Diyos kung gaano yung big heart, yung good heart na nirimit mo sa Kanya. Amen? Thank you, Lord. So sana ganun tayo lahat. Lahat tayo mahina, Pastor. Ako number 1, napakahina ko. Alam niyo ni Pastor, napakahina ko. Pero kung saan tayo mahina, sabi ni Pablo, doon tayo lumalakas. Amen? Thank you, Lord. Then, sabi sa 1 Corinthians 12:13, nung ang Panginoon Jesucristo mamatay doon sa krus, ito yung good news. Magandang balita, wala nang Hudyo, wala nang Hintil. Purihin ang Diyos, amen? Wala nang mahirap, wala nang alipin, wala nang mayaman, wala nang pulubi. Lahat tayo sa tingin ng Diyos ay pantay-pantay. Wala nang division, amen? Wala nang discrimination sa kulay, sa race, amen? Kundi, sabi doon, uminom lang tayo sa isang espiritu, umiinom tayo sa isang kapahayagan na lumalabas, ipinapangaral sa likod ng pulpitong ito. Amen? At nakakaposisyon tayo sa katawan ni Kristo. Amen? Gusto nyo ba yon? Yung positioning. Mahalaga yung positioning.
by one Spirit we are all baptized into one body. Ibig sabihin noon, alamin nating lahat, ano ba yung posisyon mo sa katawan ni Kristo. Amen? Kasi pag di natin nakita, mga kapatid, yung ating gampanin kay Kristo, magulo. Amen? So, mayroon tayong gampanin. Ako, si Pastor, kami yung bibig. Tama? Kayo yung tainga, nakikinig. Minsan kayo yung kamay, nagbibigay kayo, yung gampanin nyo, nagbibigay sa mission, bibigay sa tithes and offering. Yung iba naman, sila yung ginagamit sa instrument. Amen? So, lahat tayo mga kapatid, may kanya-kanyang gampanin sa Panginoon. Amen? When love is projected, maraming tao, maraming bahagi na binigyan ng Diyos. Hindi lang diniligate sa pastor. Amen? Kundi lahat diniligate sa bahagi sa simbang ito upang magbigay tayo ng kapurihan sa iisang Diyos. Amen? Kaya yung simpleng kapatid, sabi ni Pablo, do not despise yung little brother. Amen? Sapagkat may bahagi ang bawat isa sa katawan ng ating Panginoon. Amen? So when love is projected before the foundation of the earth, purihin ng Diyos, nandun ako at nandun tayong lahat. Amen? Then, and it come to its end. Hallelujah. Ganun pala, Pastor, yung pag-ibig ng Diyos. Hindi ka binitawan hanggang sa dulo. Hallelujah, purihin ng Diyos. Hindi tayo binitawan ng Diyos sa kabila ng pagkukulang, sa kabila ng trials. Talagang, sabi doon sa awitin, something keeps holding me. Kung ikaw ang hawak sa Diyos, bibitaw ka, pero yung Diyos, siyang umawak sa iyo. Amen. Hallelujah. Ano ibig sabihin noon? Kailangan niyang, dahil sa pag-ibig ng Diyos, kailangan niyang bulagin yung Israel. And it comes to its end. Kailangan yung chosen people niya, kailangan niya bulagin niya ngayon hanggang sa dulo, bulag sila. Tama ba? Hanggang ngayon, bulag sila. Hindi nila makita na si Kristo yung Misaya na pinadala sa kanila. Binulag sila. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Binigyan ng pagkakataon na yung bilang ng hintil mabuo habang bulag sila. Amen? Di ba kayo masaya doon? Binulag sila para sa akin at para sa iyo. Hallelujah. Di ba? Hindi sapat ang palakpak sa ginawa ng Diyos. Amen? Hanggang sa kaisipan niya, kailangan niya bulagin yung mga Hudyo. Kasi yun ang pag-ibig ng Diyos. When love is projected, binulag ang chosen people para sa mga nobya ni Kristo. Palapang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Kaya sabi doon kay Abraham, sino man Abraham magpala sa iyo, pagpapalain ko. Sino man Abraham, tawag dito, sumumpa sa iyo, susumpain ko rin, sabi ng Diyos. At sabi ng propeta, tayo ngayon, yung spiritual na Hudyo. Hallelujah! Tayong spiritual na Hudyo, ibig sabihin, yung 4,000 years ago na si Abraham, pinagpala ni Melchizedek, ang 4,000 years ago, yung pagpapala na yon hanggang sa ngayon, gumagana pa ito mga kapatid. Hallelujah. Walang expiration ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang nobya. Kaya sabi nga ni Sister Dory Bay kanina, nung sinabi niya, Lord, bahala ka na po. Kasi mayroong mga tao na ginagamit. Hallelujah! May mga tao, when love is projected, may mga tao talagang nakaabang para sa pangailangan ng kanyang anak. Hallelujah! Ako, mga kapatid, hindi ko alam. From Naga, na-convert ako sa Manila. Hindi ko alam. Sabi ko nga, ang buhay ko, daming chapter. Daming chapter. Sa Bicol, yung mga kapatid ko kasi, mga Kristiyano sila, word for the word. At ako yung isang nagmamak. Ano ba yun? Kakain, yuyuko.
tawag dito, mananalangin, sasayaw-sayaw. Ano ba yan? Pero hindi ko alam, doon pala ako sa Manila mako-convert. Amen? So, ganoon ang hiwaga at plano ng Diyos. Mayroong mga taong inihanda doon para ma-convert ako sa message. Amen? Purihin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Then, ito na. Hallelujah. Now, when love is projected, alam nyo na yun mga kapatid, and it comes to its end. Binulag yung Israel para sa... Now, sovereign grace produces what love projected. Ito yung gusto ko. Hallelujah, ito yung gusto. Sana, hallelujah, mahuli nyo mga kapatid. Sovereign grace sa biyaya ng Diyos, magpapalitaw siya ng mga tao na inihanda upang yung pag-ibig na in-illustrate ng Diyos, yung pag-ibig na in-express ng Diyos, maintindihan natin. Si Abraham, mga kapatid, kailangan niya pumatay ng hari, amen, upang i-bless siya ni Melchizedek. Sovereign grace produces what love projected. Kung hindi si Abraham naging pumatay ng mga hari sa kanyang panahon, hindi niya makakasalubong si Melchizedek. Amen. Mayroon talagang inihanda ang Diyos. Amen. Si Joseph, kilala niyo si Joseph, the dreamer. Si Joseph, kinailangan siyang kapuutan ng kanyang mga kapatid. Kailangan siyang ibenta ng kanyang mga kapatid. Hallelujah. Kailangan siya makapunta doon kay Potiphar at paratangan siya ng kanyang asawa. Amen. At kailangan siyang mapunta doon sa kulungan. Mamit niya yung baker and butler. Amen. Bakit? Ano purpose noon? Upang si Joseph, nung magbigay siya ng tamang interpretasyon, napuri niya ang Diyos. Amen. Hallelujah. Mayroong life, pero mayroong casualty, Pastor. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Mayroong nananagana, pero sa kabila noon, mayroon ding casualties. Mayroon ding consequence. Yung butler, nakabalik sa kanyang posisyon bilang, tama ba, Pastor? Butler, pero yung baker, sinabi ni Joseph, ikatlong araw mamatay ka, nangyari talaga. Amen. At itong hari, itong Pharaoh na to, na inihanda ng Diyos. Tama. Inihanda ng Diyos before the foundation of the world. Nung ang Diyos in-express yung kanyang illustration sa pag-ibig, years bago pa dumating, si Pharaoh, inihanda niya na, amen, upang kilalanin si Joseph, at si Joseph mula sa prison house, na-promote siya papunta sa palace, amen, at naging governor siya. Amen. Thank you, Lord. Ganon talaga ang pag-ibig ng Diyos. At nung dumating sa panahon, alam niyo ang kwento ni Joseph, dumating na nagkaroon ng tagutom sa Kanaan, amen, at ang isa sa mga casualties yung kanyang family. Nagsuffer ng tagutom. Amen? At dumating sa panahon na nagkaroon sila ng reunion. Amen? At nung panahon na reunion na yon, dahil ang tao by nature, mayroon birth pains, may galit, may sumbatan, pero sabi ni Joseph, sabi sa Genesis, itong lahat na ito, nung in-extend ng pag-ibig, lumitaw yung mga tao na ginamit ng Diyos to preserve life. Amen! Yung lahat na ginamit ng Diyos, hindi maintindihan. Pero sabi ni Joseph, yung lahat ng ito, dahil sa pag-ibig ng Diyos, inihanda sila to preserve life. Amen! Kaya may mga tao dyan, mga kapatid, nagagamitin sila ng ating Panginoon para i-preserve yung buhay. Amen? I-preserve yung buhay ng Diyos na nandun pa sa mga tatawagin ng Panginoon. Kung titingnan natin ang history, si Rahab ay isang prostitute. Amen? Isang prostitute na pangasawa ng isang Hudyo, si Salmon. At si Salmon, pinanganak nila si Boaz. At si Boaz ay napangasawa muli yung isang balo ulit, si Ruth na isang hentil. Pinanganak nila si Obed.
at pinanganak nila si Jesse at pinanganak nila si Haring David na napangasawa si Bathsheba. At yung titingnan natin mga kapatid, yung track record ng ating panahon, ng ating Panginoon ay hindi maganda. Tama ko, Pastor? Wala man lang magandang breeding, prostitute, and widow woman yung kanyang pinagmulan. But may ibig sabihin ng ating Panginoon. Amen? Kailan tingnan mo yung plano ng Diyos? Amen. Hallelujah. Na hindi batayan yung estado sa buhay. Amen? Kundi tingnan natin yung plano kung paano ito nagpo-progress at paano natutupad. Kaya ang ating Panginoon, kahit yung pinagmula niya ay hintil, pero dahil siya, yung anointed word of God. Amen? Naliwala ba kayo na ating Panginoon, siya yung anointed, siya yung may pahid na pagiging Misaya, siya yung ating kinsman redeemer. Amen? Galing sa pinaka walang breeding na pamilya, pero siya pala yung ating kinsman redeemer at ating magiging headship of the bride. Amen? May oras pa ba ako, Pastor? Okay. Alam niyo mga kapatid, sabi nga sa inyo, maraming chapter yung buhay ko. Siguro nakilala niyo pa lang ako, pagtayo ko dito, pang 3 ko ba, Pastor? Pang 3, pang 4 yata. Nagpatotoo ako sa inyo tungkol sa aking mga anak. Pero mayroon talagang na-appreciate ko yung sinabi ng propeta, when love is projected. Hello? Hallelujah! Alam niyo ba yung anak ko, pinatotoo ko sa inyo, 3 lang. 2 babae, 1 lalaki. Pero sa totoo mga kapatid, 2 babae, 2 ring lalaki. Si Joshua, kilala nyo, yung nagdodoktor. Pero mayroon pa akong anak na pang-4. Sabi ko kay Lord, binigyan mo ko ng 2 babae. Sana Lord, bigyan mo pa rin ako ng 2 lalaki. At binigay nga ng Panginoon kasi yung prayer ko sa Kanya. Pero mga kapatid, yung pangalan ng bunso namin, sorry Sister Jo, yung pangalan ng anak kong bunso, Enoch. John Dres Enoch. Enoch. At on the 10 days, kinuha siya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. But hindi ko maunawaan noon, mga kapatid. Naglilingkod ako sa Diyos. Nagbibigay ako ng tithes, nagpapagamit ako, hindi pa ako pastor. Pero binigyan niya ako ng 4 na anak, 2 babae, 2 lalaki, pero kinuha niyo yung isa, hindi ko maintindihan, pastor. Hindi ko maintindihan at nagtatanong ako sa Diyos, Lord, ano ba plano mo gusto ko na bumigay? Hallelujah. But nung naintindihan ko, when love is projected, kinuha sa akin ng Panginoon yung bunso namin. Masakit. But alam ko, ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Di ba sabi alam nyo kasi, yung tumatakbo ako sa Panginoon, nung panahon na yon, yung nakikinig dyan sa Naga, sa Pili, ako talaga yung pastor sa Pili. Ako talaga yung pastor doon. Pero dahil sa tumatakbo ako, ayaw ko talaga maglingkod sa Diyos. Ipinamigay ko yung aking kongregasyon. At pinalo ako ng Diyos. Hallelujah! Ganoon, magdisiplina ang Diyos. Mga kapatid, napakahirap dahil sa pagkakamali mo. Buhay ng anak mo ang kapalit. But when love is projected, lahat na ito kailangan mo maintindihan at ibalik sa Diyos yung kapurihan sa Kanya. Na kinuha niya ito kasi may plano siya. Amen. No question, thy will be done. Thy will be done, O Lord. Nung maintindihan ko to, kaya pala kinuha mo, Lord, yung anak ko, bunso yon. Kasi sabi ng propeta, yung mga anak na namatay na yun, pastor, siya yung angel sa langit. Amen.
At kung hindi ko man madala yung anak ko sa likod ng pulpito, hindi ko man sila madala sa pamamagitan ng disiplina ko, sa pamamagitan ng pag-encourage ko sa nila. When love is projected, may nauna na sa kanila. Hallelujah! May nauna na sa kanila. At ako naniniwala. Hallelujah! Tapat ang Diyos sa kanyang salita. Amen! Hindi lang ako may ganitong experience, mga kapatid. Siguro sa inyo, mayroon kayong makaka-relate kayo sa akin. Sabi ko sa asawa ko, siguro this is the right time. I asked sorry. Sister Jo, sorry. But when love is projected, kasama to sa plano ng Diyos. Kaya sabi ko kay Pastor, nagkikwentuhan kami, Pastor, by this time, glory! By this time, kung ano yung plano ng Diyos, meron kami plano. Glory. Ayoko tumakbo. Sabi ni Pastor, ikaw mag-preach. Glory. Hallelujah. Gusto kong ibalik sa Diyos yung mga panahon na ako nagkukulang tumatakbo. Hallelujah. When love is projected ngayon, mga kapatid, nagagamit ako ng Diyos upang ma-preserve yung buhay ng iba. Nakuha niyo, mga kapatid, kailangan pa glory. Kasi hindi ako lalambot. Katulad ni Paraon, hindi siya lalambot kung hindi mamamatay yung panganay na anak. Hello, but ako, yung bunso ko na yon, mga kapatid, doon ako pinalambot ng Diyos. Kasi yung gawain niya, ipinamagay ko sa iba. And dumating yung palaw ng Diyos, but tinake ko ito as a positive. Tinake ko ito when love is projected. Kung hindi ko yung mga anak ko, yung isa kong anak, mga kapatid, bumabalik na sa bahay. Salamat sa prayer nyo. Ipatotoo ko sa inyo dito, dalawa kong babaeng anak, blacklisted kami sa Facebook, blacklisted kami sa Messenger. Pero nung lilapit natin sa Panginoon sa prayer, yung isa kong anak, si Jennifer, nararamdaman ko pupunta sa bahay, nagsisay na kay mama niya ng hello. At ibig sabihin, nung undas, nagkaroon na kami ng banding-banding. So, purihin ang Diyos. Alam ko na mayroon patutunguhan ito. Amen? Dahil sa prayer niyo, salamat sa prayer niyo, mga kapatid. At continue na ipag-pray niyo ako na yung anak ko nandyan sa BCG. Tama ba? BGC. Parehas kasi ang sound eh. Hindi ko alam ang address. Meron bang ganon? Anak mo hindi mo alam address. Pero dahil nga sa consequences, tiyatanggap ko man ng Lord. But this time, when love is projected, alam ko lahat, bubuka. Amen! Bubuka yan, mga kapatid. Maintindihan lang natin yung plano at purpose ng Diyos. Hallelujah. Tayo lahat ay tumayo. At sabi doon ng propeta sa kanyang pagtatapos, sovereign grace produces what love projected. Alam nyo na ito, mga kapatid. But ang nobya ni Kristo, sabi ng propeta, meron tayong gampanin sa kanyang ministry. Hallelujah! Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ngayon, amen, tayo ngayon yung mag-i-extend. Pahig ba kayo doon? Sovereign grace. Sabi doon ng propeta, nung ang Panginoon nandito sa lupa, He did not complete. Pag sinabi natin, He did not complete, mayroong ni-reserve ang Panginoon na bahagi na ating gagampanan. Amen. When love projected, inisip ng Diyos yung pag-ibig. Amen. At tayo ay bahagi ng pag-ibig ng Diyos. Amen. At kailan mo rin itong i-impart sa iba. He did not complete all His work while in His earthly ministry.
So, now. Ngayon, mga kapatid, mayroong gampanin ang bawat isa sa atin sa ministry ng ating Panginoon. So, now, the works in, through the bride. Tayo pala yun, yung pinakadulo ng pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Dito pala nagtapos ang pag-ibig ng Diyos sa nobya ni Kristo upang abutin yung mga bagay na yon. Amen? Yung mga predestinated seed. Kung iisipin, Pastor, pwedeng isang click lang ng Panginoon. Pero, binigyan tayo ng bahagi ng Panginoon. When the love is projected, napunta sa atin ang ating gampanin. Iniwan ng ating Panginoon. Hallelujah! To God be all the glory. Palapakan Panginoon. Thank you, Lord. Awit tayo sa Panginoon. Meron sana akong awit yan, pero hindi nyo yata kabisado. Alam nyo ba yon? There is joy in living. Pero di bali, yun na lang inawit natin kanina. I worship you. Amen? Glory to God. Thank you, Lord. I worship you. Hallelujah. Almighty God, there is none like you. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. I worship you. Tunay nga, Lord. All Prince of Peace. That is what I want to do. Your praise. Oh, you are my righteousness. I worship you. Hallelujah. Mighty God, there's none like you. Worship you. Hallelujah. Mighty God, there is none like you. Oh, hallelujah. Lord God, worship you. All my soul is all I want to do. Hallelujah. Your praise. For you are my righteousness. Worship you, Almighty God. Like you. Sinasamba kita, O Diyos, walang katulad mo. Aking Ama,
dakilang Diyos, Lord, maraming salamat sa payak na mensahe, Lord. Ngunit, Panginoon, sinamahan mo ako na may deliver ko, Lord, na walang kakapusan ang iyong mensahe. Lord, when love is projected. Kaya ako, Lord, nakakatayo sa iyong harapan. Because, dahil, Lord, kinover mo ang aking kahinaan. At malaya ako, Lord, napapagamit sa iyo. Lord, hindi lingid sa iyo yung buhay ko na pagtakas sa iyo. But I commit, Lord, I want to serve you, Panginoon. Mag-aking prayer, Lord, sa aking pamilya. Grant it, Lord. Maging panalangin ng mga kapatid sa dakong ito, Lord, tungkol sa kanilang mga anak, asawa, mga mahal sa buhay, Lord, hindi ko alam. But, alam ko, Panginoon, nung in-express mo yung pag-ibig mo mula pa sa eternity hanggang sa dulo ng panahon na ito, Lord, may bisa at kaya naming hawakan na yung salita. Lord, maraming salamat. Mapasayo, Lord, pinakamataas, papuri, pasalamat sa oras na ito. At lahat ng aming prayer request, Lord, hindi ko man alam. Hallelujah. Sama-sama namin lalapit sa iyo. At iunawang silyuhan sa pangalan ni Kristo. Amen. I worship you, Pastor, brother. Almighty God, There is none like you. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Amen. Hallelujah. This is our prayer night. And may mga ilang prayer request from kay Sister Bebs, aking mother. Prayer request for continuous physical strength sa aking lolo, kay Pastor Joe Daluyaya. And also prayer request from Sister Leia and Sister Fe. I think they're requesting for provision sa kanilang kalusugan. And I think isama ko na rin sa prayer request natin yung darating na anniversary ng TLM. I know na there are preparations na ginagawa pa, and lahat ng kakulangan, kung mayroong pagkukulang, ating Diyos ang magpupuno ng kakulangan natin sa ating mga sarili. Kung mayroon tayong mga kakulangan sa preparations, and even yung sa darating na debut celebration ni Sister Maymay this coming Saturday, if there are provisions na kailangan ng ating kapatid, may God provide it sa kanya. And tayo ay yumuko at manalangin sa ating Panginoon. Lord, Heavenly Father, we feel your love ngayon. Because this love, Lord, ay hindi nyo lang binigay sa amin ngayon, kundi even before the foundation of the world. Kaya mo kami, Lord, napili, Lord, before the foundation of the world dahil minahal nyo kami, Lord. Even sa mga panahong, Lord, hindi ka namin minahal.
O Lord God, this kind of love ay hindi namin nakikita sa pang-araw-araw na gawain namin because no man can produce this kind of love. This kind of love na kung saan binigay nyo ang inyong sariling buhay para sa amin, Lord God. Nagawa nyong ipako ang inyong sarili 2,000 years ago, not for yourself, but for us na inyong mga pinili. O Lord God, because of your redeeming love sa amin ay nakakatayo kami, Lord, sa gabing ito. O Lord God, we thank you, Lord. This prayer night, Lord, we claim right now pa lang, Lord, healing, Lord, sa aking grandfather, Lord, Pastor Joe Daluyaya. Lord, kung dati, Lord, sa panahon niyo, Lord, ay nakapagbuhay kayo ng mga patay, Lord, what's more ang aming mahinang katawan, Lord God? You can revive us spiritually as well, Lord God. You can revive us physically as well, Lord. We can claim that today, Lord, tonight. We also pray, Lord, sa aming kapatid, Sister Fe and Sister Leia, Lord. Maaring meron silang mga pinagdadaanan, may nararamdaman man sila, Lord, but kayo, Lord, ang great physician of this night, Lord. By your stripes, we are healed, Lord God. And we can claim healing, Lord, gaano man ito ka-serious maari sa mata ng tao, Lord God. Pero sa iyo, Lord God, everything is possible. Everything can be healed, Lord. Everything can be touched by your grace and mercy, Lord God. And we can claim it tonight, Lord God. Kailangan lang naming maniwala, Lord, that we are already healed, Lord God. Amen, Lord. If there are other health-related prayer requests, Lord, kung may mga puso kami, even our condition ng aming mga puso, kung maaring nasa maling lugar, Lord, you can heal it, Lord. Pwede nyo, Lord, ibalik ito sa tamang kondisyon, Lord God, na kung saan kaya namin magpuri, Lord, at magpasalamat sa inyo na walang iniisip na iba sa aming mga buhay, Lord God. Oh, Lord God, we also claim, Lord, provisions, Lord, sa darating na anniversary of this church. Oh, Lord God, nung unang taon ng church na ito, Lord, you already provided for us. Maraming nagbago, Lord, but hindi nagbago ang pagpili mo sa bawat isa na nandito, Lord God. Oh, Lord God, if there are provisions na kailangan pa, Lord, kung may preparations pa, Lord God, if we can do it by ourselves, it's okay, Lord, because kayang-kaya nyo, Lord, punuin, Lord, ang kakulangan namin. Oh, Lord God, help us, Lord. It may be an ordinary day for us, but it's a sign, Lord, na despite mga years na dumaan, Lord God, we are thankful, Lord, and we're giving it back to you, Lord, na nandito pa rin, Lord, ang church namin. Oh, Lord God, we also pray sa darating na celebration ng aming kapatid, Sister Maymay. If there are provisions, Lord, na kailangan nila, Lord, only you can provide. Only you can make it. Only you can make the impossible possible, Lord God. Lahat, Lord, kami dito ay may mga pangangailangan, Lord God. We can't do it by ourselves kahit anumang pilit namin, Lord God. We are limited. Pero tulad ng sinabi niyo, Lord God, you are an infinite God. You are an eternal God. Oh, Lord, you can do everything, Lord God, as long as we put our faith into you, Lord God, at hindi sa aming mga sarili. Oh, Lord God, if there are other prayer requests na hindi man lang nabanggit, Lord, you know what's in our hearts. Alam niyo, Lord, ang expectations namin. And alam namin na kayo lamang ang makakasagot ng aming mga panalangin. O Lord God, this is the time na hindi na kami dapat mahiya pang humingi sa inyo, Lord, because we can claim it right away. We can believe it right away, Lord God. Kung may mga relationships pang hindi maayos, kung may mga connections pang hindi maayos, Lord God, you can fill in the gap. Oh Lord God, kung may mga
pamilya pang nais namin na makasama, Lord, sa inyong gawain, Lord God. Kayo, Lord, ang makita nila. Kayo, Lord, ang magmulat sa kanila. Kayo ang gumising sa mga puso ng bawat isa, Lord God. Because this is the harvest time, Lord. You will provide sa mga pangailangan namin. You will provide sa amin kung kami may mga needs pa sa aming buhay, Lord God. Oh Lord God, kayo lang, Lord, ang may kaya ng lahat ng ito. Oh, we commit everything to you. We commit these prayers to you. In your mighty name, Lord Jesus Christ, can we all say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I want to sing Him. I want to sing sa ating Panginoon right now dahil I believe within the love of God, mga kapatid. Because the love of God is what made us. Kung sino tayo ngayon, mga kapatid. Kung sino ang nagpili sa atin. Mga kapatid, kung hindi dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, we are not here right now, mga kapatid. Baka nasa labas tayo. Maaring tulog na tayo ngayon, mga kapatid, pero may gumising sa atin, mga kapatid. At hindi ito ordinaryong pag-ibig na kayang gawin ng kusino man. Oh God, we feel your love right now. Oh, I want to worship you, Lord. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from His sin. Oh, a love of God. Oh, love of God. How rich and pure. How measureless and strong. It shall forevermore endure. The saints and angels song when hoary time shall pass away, but His word will not pass away, mga kapatid. His love for us shall not pass away. And kingdoms fall when men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains call. God's love so sure shall still endure, all measureless and strong.
to Adam's race, the saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. He shall forevermore endure, the saints and angels song. Could we with ink the ocean fill, of parchment made, where every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above. Oh, this love of God sa atin, mga kapatid. It's so eternal. And it has been projected na sa atin, mga kapatid. We can claim it right now, all our prayers, mga kapatid. Though stretch from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure, the saints and angels song. Let's sing again, the love of God, mga kapatid. The love of God, how rich and pure, how measureless and strong. It shall forevermore endure, the saints and angels song. The saints and angels song. Palakpakan natin ang ating Diyos. Oh, the love of God is with us, mga kapatid. Amen. Hallelujah. It's good nating narinig. Napaka-blessed na message na ating narinig ngayon, mga kapatid. God bless you po, Pastor Tony. And I believe that love na pinoject sa atin ng ating Panginoon before the foundation of the world pa is still here right now, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Nothing can separate us from the love of God. Amen. Hallelujah. Makaupo na po ang bawat isa. Reminder ulit for this coming Sunday. We have practice for the anniversary. Magpa-practice tayo ng awitin. I think the song ay na-send na po sa GC, yung I Speak Jesus. And after the practice po, after the general cleaning po pala, yung practice natin. Then, for the anniversary, this coming November 19 na po.
So, hapon po ito, Pastor. No? So, hapon po ito. Baka lang yung mga nasa Zoom ay magulat na umaga. So, ngayon po, dadako na tayo sa pagbibigay ng ating tithes and offering. Can we sing Seek Ye First? Amen, hallelujah. Let's seek first the kingdom of God, mga kapatid. And all the provisions na kailangan natin should just follow. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Let's all stand, mga kapatid. Hallelujah. 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 Tatawagan po si Brother Sunny for closing prayer. Let's bow our heads, mga kapatid. Muli po, aming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito na Ikaw ay aming napaglingkuran, Panginoon, ng sama-sama na may pusong nagkakaisa, Lord, na walang iba kundi ang puso ni Kristo na nasa amin, Panginoon. Salamat dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, na naproject sa amin at patuloy na napoproject, Panginoon, habang ang biyaya ay nasa amin pa. O Lord, malaya kaming nakakapagpuri sa iyo, nakakapagpasalamat sa mga gawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa biyaya at pag-ibig, O Diyos, na patuloy na aming nararanasan. Salamat sa aming napakinggan ngayong gabi, O Diyos, sa mensahe na pinagkatiwala mo sa aming mahal na pastor, Pastor Tony Badong ng Naga. O Diyos, tunay na ang pag-ibig mo ay nakalaan sa amin na iyong mga nobya, Panginoon. Salamat dahil isa kami sa pinili mo upang maging parte ng iyong nobya na nagbe-benefits ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat. Panginoon, hindi sayang ang gabi na kami ay dumadako sa iyong gawain sa prayer meeting na ito. Lord, sa aming mga kapatid na hindi nakakaparito dahil sa anumang kadahilanan, O Lord, darating ang panahon na ang lahat ng dahilan na yan ay mawawala dahil walang ibang mahalaga, O Diyos, kundi ang iyong salita. Salamat, O Diyos, dahil sa patuloy na kami ay lumalakad sa pananampalataya, patuloy mo kaming binubusog ng iyong mga salita. At ang mga salitang ito, O Diyos, ang nagiging kalakasan namin, gabay sa araw-araw ng aming mga buhay. Ito ay nananatili sa aming mga puso, Panginoon, kaya naman ito ay aming naipapamuhay, O Diyos. Salamat sa gabing ito, sa iyong mga ginamit, sa aming kapatid, Brother Aaron, sa pangunguna at sa pagsusong lead. Panginoon, salamat sa kanyang buhay na patuloy na nagagamit. Patuloy na pagpapala, Panginoon, sa kanya at sa kanyang pamilya, sa kanyang mamahal sa buhay, at patuloy na pagpapala sa kanyang trabaho, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Sa aming mga kapatid sa music ministry at sa multimedia team na patuloy na nagagamit at patuloy na ibinabalik sa iyo ang talento na
pinagkaloob mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. At maging sa amin lahat dito, Panginoon, salamat sa buhay. At muli sa aming mahal na kapatid, Pastor Tony Badong, na muli naming nakapiling ngayong gabi, Panginoon, kasama ang kanyang may bahay, Sister Joy. Salamat, Panginoon, Sister Jo. Salamat na sila ay muli naming nakapiling ngayong gabi. Naginamit mo, naging pagpapala sa bawat isa sa amin, O Diyos. Patuloy na kalakasan at karunungan, Panginoon, sa aming mahal na pastor. Na patuloy mo siyang ingatan hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Sama-sama kami na magpupuri sa iyo. Hallelujah. At maging sa aming pastor na naka-sabbatical leave ngayon, Panginoon, sa aming Pastor June, patuloy na pagpapala at pag-iingat, Panginoon. Kalakasang pisikal, spiritual, lahat ng pagpapala, Panginoon, ay patuloy naming dalangin sa Kanya. Hallelujah. Patuloy mo siyang gamitin, O Diyos. At sa mga darating pang araw, Panginoon, habang kami ay nag-aantay sa iyong pagbabalik, O Diyos. Pagpalain mo po ang kanyang mga mission works, Panginoon, in the future, sa ibang bansa, samahan mo lamang siya at gamiting pagpapala sa mga kapatid doon, O Diyos. At muli po, sa tithes and offerings, Panginoon, binabalik lamang namin ang pasasalamat sa patuloy mong pagpapala sa amin, sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa mga struggle sa finances, kagaya ko, Panginoon, itinataas namin ito sa iyo na hindi lamang ako, kundi ang mga kapatid na dumaraan din dito. Panginoon, gamitin mo kaming pagpapala. Pagpalain mo kami para maging pagpapala, lalo na sa iyong katawan, Panginoon, sa gawain na ipinagkatiwala mo. O Diyos, lahat ng ito, binabalik namin ang pasasalamat. Pagpalain ang bawat kamay na nagbalik ng pasasalamat sa iyo, O Diyos. At kung may pagkain man po kaming pagsasaluhan, Panginoon, linisin mo po ito na patuloy na maging kalakasan ng aming pisikal na pangangatawan sa pagpapatuloy ng paglilingkod sa iyo, O Diyos. Muli, O Diyos, maging sa online Zoom meeting sa aming mga kapatid na aming nakasama sa iba't ibang bansa, at maging sa Bicol, Panginoon, patuloy mo po silang pagpalain at abutin ng iyong mga salita. Muli, O Diyos, salamat sa prayer meeting na ito. Alam namin, inabot mo ang bawat panalangin. At lahat ng testimonies, Panginoon, naging kapurihan ito sa iyo, O Diyos. Malugod ka lamang sa pagsasama-sama ng iyong mga anak sa dakong ito, Panginoon. Binabalik namin ang lahat ng papuri at pagdakila sa tanging pangalan mo, Panginoong Kristo Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po sa lahat mga nasa live Zoom. I love this family. Oh, biglang nawala agad lahat. God bless po kay Sister Malu Ranis, kay Sister Auring Calixtro, kay Brother Ariel Agisma, kay Sister Marlene Celso, kay Sister Carmelita Jeromo, at kay Sister Ann Cuento at sa Cuento family, kay Sister Jean Laguerta, kay Brother Rico, kay Sister Eileen, at kay Sister Lina Sanchez family, at kay Sister Jeremiah, kay JB, at kay sa Macarilay family. I think kanina nandyan yung Papiona family, sa mga family natin sa dako ng Bataan, at sa dako ng San Juan, Batangas, at sa mga nasa ibang bansa. God bless us all and see you again the next live Zoom meeting. Samahan nyo lamang kami habang naka-on pa ang ating live Zoom. May gagawin lang ako.